Ako si Maria at ito ang aking kwento. Parang biglang lumobo ang utak ni Kara sa impormasyong sinabi ng nurse. Hilong-hilo at nalilito siya kung bakit. You mean, hindi na niya makuhang tapusin ang salita dahil nilalamon na siya ng takot na nararamdaman para sa kaibigan. Gusto niyang puntahan si Loreen pero natatakot siyang makitang sinasagip ito ng doktor. Baka hindi niya kayanin sa oras na maglinya na ang ECG monitor. Umiiyak siya ngunit ang iyak niyang yun ay kakaiba. Kinakapos ng hagulhol na sadyang nakakalungkot makita at marinig. Kaya ang nurse na kasama ay pilit siyang pinapakalma. Huminahon po kayo ma'am, nagpapanik attack po kayo. Anito saka siya pinaupo sa malapit na bench. Si Loreen, usal ni Kara habang patuloy pa ring umiiyak. May gusto po ba kayong tawagan na kapamilya para samahan kayo dito? Anito. Daniel, ani Kara. Ibinigay naman ng nurse ang cellphone. Eto po, tawagan nyo. Nanginginig naman ang kamay ni Kara nang kunin niya ang cellphone. Sa kanya tinawagan si Daniel, ngunit imbis na magsalita yung magulo lang siya habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Loreen. Pupuntahan kita kagad dyan. Kara, hintayin mo ako, okay? Anito. At wala pa nga atang 10 minuto nang dumating si Daniel, nakapadyama at magulo ang buhok. Baka sa mukha ang pagmamadali at labis na pag-aalala. Nagbalinga-linga sa paligid at kaagad namang nakita si Kara na umiiyak kaya mabilis niyang nilapitan. Kara, nandito na ako, sabay yakap habang hinihingal. Humahagulhol si Kara sa bisig nito at ikinuwentong nangyari kahit pa hindi maintindihan ang sinasabi dahil sa pag-iyak. Ang nurse na sinamahan si Kara ay nagpaalam na babalik sa loob ng kwarto. Ilang minutong nagdaan na parang time bomb sa pakiramdam ni Kara. Ay tuluyang bumukas ang pinto't lumabas ang doktor. We save her. Untag nito na mangiti sa labi kahit halata ang pagod. Doon lang tuluyang nakahinga ng maayos si Kara pero bumigay naman ang tuhod. Mabuti na lamang at nakaalalay si Daniel. Pwede na po ba kami pumasok sa loob? Ani Daniel sa doktor at tumango naman ito. Walang sinayang na oras si Kara at kaagad nilapitan si Loreen. Mahigpit ang hawak sa kamay nito at muling umiyak habang umuusal. Nang pasasalamat sa lumikha dahil binigyan pa ng pagkakataon ng kaibigan na manatili sa mundo. 3 araw ang lumipas na makatanggap si Kara ng isang magandang balita na sa bahay siya ng mga sandaling iyon at nag-aalmusal kasama si Daniel nang tumawag ang caregiver. Ma'am, nagising po kanina si Miss Loreen. Bakas ang tuwa sa boses nito. Hindi na natapos ni Karang kinakain kaagad na nagpasugod sa ospital kasama si Daniel. Pagdating ay nakatulog daw muli ang kaibigan pero ayos lang yon kay Kara. Ang mahalagay nagmulat na ito ng mga mata. Hawak at tinahaplos pa niyang kamay ni Loreen habang si Daniel naman ay pinuntahan ng doktor upang kausapin. Nakatungo si Kara habang umuusal ng pasasalamat sa lumika para sa paggising ni Loreen na maramdaman niyang gumalaw ang daliri nito. Sa pag-angat ng tingin ay kaagad nagtagpo ang mga mata ng dalawang magkaibigan. Napatayo si Kara at gusto itong yakapin ng mahigpit ngunit nagpigil siya. Titig na titig siya sa mga mata ng kaibigan. Nakikita mo ba ako ng malinaw? Kumurap ng 2 beses si Loreen sa kabumukang bibig. Kara, nanubig ka agad ang mga mata ni Kara sa narinig. Ako nga, nagising ka na rin sa wakas. Alam mo bang pinag-alala mo ko ng husto? Akala ko iiwan mo na ako. Ani ang tila nagtatampo. Napatingin naman si Loreen sa labas ng bintana. Sa sobrang tagal ay hindi malaman ni Kara kung anong nasa isip nito. May problema ba? Aniya. Carly Marie, kung babae at Carlo Mario naman. Kung lalaki, yun sana ang gusto kong pangalan niya kung nakaligtas lang siya. Ani Loreen. Nakagat ni Kara ang ibabang labi at napagtanto nang tinutukoy ang bata sa sinapupunan nito na ngayon ay wala na. I'm sorry. Bakit ka nagsasorry, Kara? Wala ka namang kasalanan. Ako itong hindi siya naprotektahan. Bakas ang lungkot sa boses ni Loreen. Kaya nagumpisa si Kara na magkwento. Sinabi niya mga nangyari sa nakalipas na linggo, lalo na yung nangyari sa wedding celebration ng pamilya Albo at Javier. Hindi man makikitaan ng reaksyon, pero ang mga mata ni Loreen ay halatang natutuwa sa narinig. Nasa ganun tagpo ang dalawa nang dumating si Daniel.
Anong ginagawa niya dito? Ani Lorin. Kaya inamin ni Kara na nagkabalikan na sila ni Daniel. Hindi natuwa si Lorin pero ipiniliwanag naman niya ng mabuti ang lahat. Ngayong nagising na ako, asahan mo nakabantay ako sa mga kilos mo. Sa oras na may gawin kang masama kay Kara, ay ako makakaharap mo. Babangon ako dito at sasabunutan kita hanggang sa makalbo. Banta pa ni Lorin kay Daniel. Dahil sa kabila ng kalagayan ay si Kara pa rin ang inaalala nito. Dumating ang doktor para suriin si Lorin kung bumubuti na ba ang kondisyon nito o hindi. Pagkatapos ay sinabing mga ilang komplikasyon matapos ng aksidente. Na posibleng mahirapan na magkaanak si Lorin. Nakakalungkot malaman, ngunit tinanggap na nito ang katotohanan. May ilan pang sinabi ang doktor hanggang sa tuluyan to umalis para puntahan pang ibang pasyente. Kara, pwede bang iwan mo muna ako sandali? Ani Lorin, hindi na kailangan ng paliwanag dahil alam na ni Kara na gusto nitong mapag-isa at ipagluksa ang pagkawala ng bata. Maging ang kondisyon na posibleng hindi na muling magkaanak. Kaya lumabas si Kara at naupo sa malapit na bench. Ilang sandali pa ang lumipas ay may tumawag ng kanyang pangalan. Pagangat ng tingin ay nakita niyang papalapit si Ryan. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko makausap si Lorin para mailipat ng hotel sa pangalan niya. Ani Ryan. Wag muna ngayon, kailangan niya mapag-isa. Naintindihan ko. Kung ganun ay sa'yo ko na lang iiwan tong dokumento at pakisabi na lang sa kanya na pirmahan at mag-iingat siya palagi. Pagkatapos ay umalis na si Ryan. Sinundan na lamang to ng tingin ni Kara hanggang sa tuluyang maglaho sa paningin. Ilang minutong dumaan at bumalik siya sa kwarto at kinausap si Lorin tungkol sa pinapasuyo ni Ryan. Okay, pipirmahan ko na lang yan mamaya. Ani Lorin na halatang pagod at kagagaling lang sa pag-iyak. Kara, saan yun nilibing si baby? Gusto ko siyang puntahan kung ayos lang. Okay, sasabihin ko si Daniel para masamahan tayo dahil siya ang masikasa sa lahat. Sa kakausapin ko rin ng doktor na baka pwede kang payagang lumabas. Thank you. Tipid na sagot ni Lorin. Makalipas ng ilang araw ay nagtungo sila sa sementeryo matapos payagan ng doktor na lumabas ito sa ospital. Habang nagluluksa si Lorin sa harap ng puntod ng anak ay kinausap naman ni Daniel si Kara. Mamaya, after nating ihatid si Lorin pabalik sa ospital ay may pupuntahan tayo bago umuwi. Tumangulang si Kara. Walang idea sa maaring mangyari sa lugar na kanilang pupuntahan. Matapos maihatid si Lorin sa ospital ay dumiretso na si Daniel sa lugar na tinutukoy. At ilang minuto lang ang lumipas ay huminto ang kotse sa tapat ng simbahan ay pinagtaka ni Kara. Anong ginagawa natin dito, Daniel? Sa halip na sumagot ay lumabas na ng kotse. Si Daniel nagpunta sa pwesto ni Kara para pagbuksan to ng pinto habang nakalahad ang kamay upang alalayan itong makalabas sa sakyan. Si Kara na naguguluhan pa rin ay walang nagawa kung hindi ang lumabas ng kotse. Sa oras na yun ay nasisiguro niyang walang misa dahil nakikita naman niya ang loob ng simbahan. Tara, ani Daniel sa hinawakan ng kamay nito. Pagpasok sa loob ay napansin ni Kara na nasa altar palang pari. Hindi niya napansin kanina gawa ng nakaupo ito. Ano bang nangyayari, Daniel? Tanong niyang muli. Pagkatapos ay napatingin sa taong papalapit. Si Eunice, may dala itong veil at wedding bouquet. Sa mga sandaling yun ay kinabahan na si Kara. Mabilis niyang binawi ang kamay at gustong tumakbo. Hindi mo to sinabi sa akin, Daniel. May halong sumbat niyang saad. Sa halip na magalit ay kalmado lang si Daniel na nakuha pang ngumiti. Nakalapit na si Eunice at ibinigay ang bouquet kay Kara. Matapos ay sunod na maikinabit ang veil. Congratulations po, ani Eunice, sa dalawa bago bumalik sa pwesto, malapit sa altar. Tara na, Kara, naghihintay na sa atin si Father. Hindi itong gusto ko, Daniel. Masyado mo kong binibigla. Hindi ako handa, ani Kara saka napatingin sa suot. Kaya pala gusto nitong magsuot siya ng white dress. Ayaw mo bang makasal sa akin? Sa halip ay tanong ni Daniel. Nahigit ni Kara ang hininga. Sa isang iglap ay bigla siyang natakot sa ekspresyong ipinapakita. Mukha ba siyang kabado? Tumututol o kung ano pang negatibong reaksyon. Paano niya sasabihin kay Daniel na ayaw niya magpakasal na hindi nito ikakasama ng loob? Hanggang sa napangiti si Daniel at dinampian to ng halik sa noo. Kinakabahan ka ba? Ako rin, kabado. Ngayon lang ako kinabahan at na-excite at the same time. Mas lumakas lalong kabog ng dibdib ni Kara. Anong dapat niyang gawin sa mga sandaling iyon? Hahayaan na lang ba niyang makasal o tuluyan siya magdadahilan?
Muling hinawakan ni Daniel ang kamay nito na nakangiti at saka sila naglakad ng dahan-dahan patungo sa altar. Sa huli ay pinikit na lamang ni Cara ang lahat ng agam-agam at ng desisyong magpakasal kahit wala na siyang nararamdaman kay Daniel. Kahit abala sa kumpanya ay nakahanap pa rin ng paraan si Daniel na madala si Cara sa ibang lugar para mag-honeymoon ng 1 linggo. Kaya pagbalik ay tambak na ng trabaho at 2 araw na hindi nakakauwi. Kaya nang makarating sa bahay si Cara kaagad ang tinanong niya sa mga katulong. Nasa kwarto po ninyo sir. Dumiretso naman si Daniel doon at nakita si Cara na nakatutok sa laptop. Ano yun? Ani Cara nang marinig ang pagbukas ng pinto. Walang ingin na naglakad si Daniel patungo sa likod ni Cara at biglaan itong niyakap. Napangisi siya nang mapatili ito sa gulat. Na-miss mo ba ako? Aniya. Aw, nakauwi ka na pala, ani Cara. Naglahong ngiti sa labi ni Daniel na makitang hindi man lang mababaka sa natuwa ang mukha nito. Napakurap si Daniel at bumitaw sa pagkakayakap sa bewang nito. Dismayado sa reaksyon ni Cara. Sorry, medyo busy kasi ako ngayon para sa grand opening ng pastry shop. Paliwanag naman ni Cara. Nakumbinsi naman si Daniel sa paliwanag ng asawa. Ngunit naroon pa rin ang pagkadismaya sa inaasahan niya reaksyon. Okay, gusto mong tulungan kita? Hindi na kailangan. Magpalit ka na lang ng damit at nang makakain na tayo pagkatapos ko dito. Ani Cara. Pagpasok ni Daniel sa cloakroom ay tuluyan naglahong maaliwalas na aura ni Cara. Napabuntong hininga siya dahil muli na naman niyang susuotin ang peking maskara sa harap nito. Maskara ng isang masayang asawa. Sa nakalipas na mga araw, simula nang bumalik siya kay Daniel ay pinipilit niyang sariling hanapin ang dating siya na nagmamahal dito ng labis. Ngunit bigo, oo, natutuwa siya sa pagbabago ni Daniel. Pero siya naman itong hindi na nakabalik. Tuloy naglaho ang Cara na umiibig kay Daniel. Muli napabuntong hininga siya. Pagod at napapaisip kung habang buhay na ba siyang magpapanggap. Nang makitang papalapit si Daniel matapos magbihis automatiko siyang umiti. Sinarang laptop at tumayo. Kain na tayo. Okay, ani Daniel saka humalik sa pisngi nito, malapit banda sa tenga para bumulong. After dinner, pwede bang ikaw naman ang sunod kong kainin? Napangiti ng walang emosyon si Cara. Sa lahat na nakakapagod, ito na sigurong pinaka. Sa tuwing humihirit si Daniel ay lagi niyang pinagbibigyan. Aminadong nasasatisfy siya pagkatapos pero hanggang doon na lang. Wala ng feelings. Pwede ba? Tanong muli ni Daniel. Ayaw ni Cara na tanggihan ito ng direkta kaya nagtanong siya. Hindi ka ba napagod from work? Nope, nagkunwari naman si Carang napahikab. Inaantok na kagad ako, bilisan natin kumain at gusto kong matulog ng maaga. Aniya habang pababa na sila sa hagdan. Sandaling bumagal ang paghakbang ni Daniel dahil sa sinabi nito, pero agad ring humabol sa kahinawakan ng kamay ni Cara. Okay, at matapos ang halos 1 buwan ay dumating ang pinakahintay ni Cara, ang grand opening ng pastry shop. Suportado ni Daniel ang business niyang ito. Kaya maraming nagpunta na konektado dito, lalo ng mga asawa ng kasosyo ni Daniel, kasama ni Cara Celurin na mga sandaling yun na naka-wheelchair. Kakalabas lang nito sa ospital, ilang araw na ang nakakalipas. Pagod ka na ba? Ani Cara. Kakarating ko lang, saka anong nakakapagod sa pag-welcome ng mga customer? Ang mas mabuti pa ay asikasuhin mo na muna sila kaysa nandito ka. Nakabantay sa akin, pagtataboy naman ni Lorin. Kaya yun ang ginawa ni Cara. Sakto namang may nag-deliver ng bulaklak para sa kanya. Galing kay Peter, lumawak ang ngiti niya habang yakap ang buki na halos kasing laki na niya. Dumiretso siya sa office na nasa 2nd floor para ayusin na munang bulaklak sa vase na matigilan matapos makita si Daniel na nakaupo sa table niya. Kailan ka dumating? Hindi kita napansin, Anya. Hindi mababakasan ng kahit na anong ekspresyon si Daniel na ang tingin ay sa bulaklak. Kanino galing yan? Naghalong biglang tuwa sa mukha ni Cara. Ano, may nagbigay lang. Kanino nga galing? Sa katuluyan tumayo si Daniel at lumapit kay Cara. Matamantong tinitigan sa mata. Kay Peter ba galing? Makailang beses kumurap si Cara saka umiling. Umatras pa nga siya para ilay ang bouquet dahil paniguradong mabibisto siya ni Daniel na nagsisinungaling kapag nabasa nito ang card. Sa tingin mo ba talaga, hindi ko napapansin ang lahat, Cara? Anong hindi kita maintindihan, Daniel? Hindi ako manhid, Cara. Alam ko nagkukunwari ka lang na masaya sa tuwing kasama ako. Kahit anong gawin mong ngiti, hindi may pagkakaila ng mga mata mo. Umiwas ang tingin si Cara sa kanila pag sa center table ang bulaklak. Pwede bang saka na lang natin ito? Hindi na niya natapos ang sasabihin ng tumunog ang cellphone ni Daniel. Sagutin mo na muna yan at babalik na ako sa mga customer. Si Brenda ang tumatawag. Di sagutin mo. Daniel, babalikan ako.
Magselos ka naman kahit ngayon lang, Kara. Biglang taas ng boses ni Daniel. Talaga bang wala ka nang nararamdaman para sa akin? At hindi ka malang affected kahit na tumatawag si Brenda? Unti-unti nagsisialisan ng mga customer pagsapit ng hapon. Kahit may ngiti at maliwalas ang aura, ay hindi na waglit sa isip ni Karang nangyari sa pagitan nila ni Daniel. Umalis na lang siyang bigla sa opisina nang hindi nare-resolba ang alitan. Napansin na lang niyang lumabas ito ng shop at nanatili na sa kotse hanggang hapon. Matapos makalis ng pinakahuling customer, ay nagsimula na silang magligpit. Nag-aayos sa may counter si Kara nang lumapit si Lorin. May problema ba kayo ni Daniel? Wala, sagot ni Kara. Kanina pa kasi siya sa labas. Puna pa ni Lorin. Ganun ba? Hindi ko pansin sa sobrang busy ko. Pagdadahilan ni Kara. Saka itinigil ang ginagawa at nilapitan ito. Gusto mo na bang umuwi? Itatawag kita ng taxi. Medyo nagtagal ang titig ni Lorin sa kaibigan. Walang duda na iniiwasan ito mapag-usapan si Daniel. Inaway ka ba niya? Sinaktan? Napatingin si Kara. Walang ganun na nangyari. Ako ang may kasalanan. Ano naman yung nagawa mo? Natahimik si Kara kaya nagpatuloy si Lorin. Hindi mo kayang ikwento? Pag-iling lang ang sinagot ni Kara. Tumango naman si Lorin at hindi na nagpumilit. Gusto mo tulungan kita sa ginagawa mo? Offer niya na lamang at pag-iiba ng usapan. Hindi na, kaya ko na to. May gusto ka bang pagkain at ibibigay ko sa'yo? May natitira pang cake na nakadisplay. Sa'yo na lang, ani Kara. Sige, ipagbalot mo ko ng 10. Pagbibiro naman ni Lorin at saka sila natawang pareho. Ilang minuto pang lumipas ay nagpa siya na umuwi si Lorin. Sinamahan naman ni Kara sa labas habang hawak ang handle ng wheelchair at naghihintay sa taxi na maghahati dito pa uwi. Pagdating ng sasakyan ay nalalay ni Kara na makasakay ang kaibigan. Salamat ulit sa pagpunta, aniya. Congrats ulit, tugon ni Lorin bago tuluyang umalis ang taxi. Nakangiting kumaway si Kara hanggang sa tuluyang makalayo ang sasakyan. Pagkatapos ay binalingan ang kotse ni Daniel. Lumapit siya at ibinaba naman ito ang tinted na bintana. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Pwede ba tayong umuwi? Kalmadong tanong ni Daniel. Sandali at magpapahalam ako sa mga staff. Ani Kara, bumalik siya sa shop at binilinan ang mga staff na mauna nang umalis. Pagbalik ni Kara ay sumakay siya sa passenger seat. Lumapit naman si Daniel para ikabit ang seatbelt na lumayo siya. Ako nang gagawa, kaya ko naman. Hindi na nagkomento si Daniel at nagmaneho ng tahimik. Sa pakiramdam tuloy ni Kara ay napakalaki na nagawa niyang pagkakamali. Hindi siya sanay na may hinahong kilos si Daniel sa kabila ng lahat. Nabaliktad na ba ang sitwasyon nila ngayon? Dumaan ng mga araw at nanatiling ganon ang sitwasyon ng mag-asawa. Hindi man nagtatalo pero sa bawat oras at araw na lumilipas ay mas lalong naramdam ang distansya nila sa isa't isa. Ang isa'y gustong i-resolve ang problema pero itong si Kari pilit na umiiwas. Hanggang isang araw galing sa kumpanya si Daniel at kaagad hinanap sa mga katulungang asawa. Hindi pa po umuwi, sir. Kaya muling umalis si Daniel para sunduin ito sa pastry shop. Ngunit hindi pa man nakakarating ay nakita na niya si Kara kasama at kausap si Peter sa tapat ng shop. Nakangiti at halatang masaya habang kaharap ang doktor. Biglang umigpit ang hawak ni Daniel sa manibela. Ilang araw na niyang kinakalma ang sarili para lang hindi masumbatan si Kara. Pero punong-puno na siya sa pagkakataong iyon. Pag-alis ng kotse ni Peter ay saka lang siya nagtuloy-tuloy si Daniel sa pagparada ng sasakyan at doon lang nabaling ang tingin ni Kara. Gulat at may kabang nakikita sa mukha ng mapansin ng kotse ng asawa. Paglabas ni Daniel sa sasakyan ay mas lalong kinabahan si Kara. Madilim at mapanganib ang aura nito habang papalapit. May idea ka ba kung anong gusto kong gawin sa mga oras na to? Ani Daniel. Parang gusto kitang saktan, Kara. Kaya simulan mo nang magpaliwanag kung anong nakita ko bago pa magdilim ang paningin ko. Kinakabahan man ay nanatiling kalmado si Kara. Anong sinasabi mo? Kung si Peter ang tinutukoy mo, nag-uusap lang kami. May binili siya sa shop, customer siya, Daniel. Huwag mo sabihin pati pakikipag-usap ko sa kanya ay bawal na. Huwag mo nang i-deny, Kara. Ngayon mo sabihin sa akin kaibigan lang talaga siya. Biglang taas ng boses ni Daniel. Napalingon naman si Kara sa shop at baka may mga customer na nakarinig sa boses nito. Huwag kang mag-iskandalo dito, saway ni Kara. Parang sasabog sa sobrang galit si Daniel. Gusto niya magwala pero sa huli pinili na lamang na bumalik sa kotse at umalis. Nasa daan pa siya nang tumunog ang cellphone. Tumatawag si Ryan. Kahit mainit ang ulo sinagot niya ito. Ano yon? Overtime ka mamaya. Tara, club tayo. Niyaya ko ng iba. Isama mo na rin si Kara kung ayos lang sa'yo. Hindi siya pwede. Bakit? Huwag mo sabihing nag-away.
Pinatayan na kaagad ito ni Daniel na tawag bago pa matapos ang sasabihin. Sa club ay nagkakasiyahan ng magkakaibigan. Kasamang girlfriend o asawa nila maliban si Daniel. Mag-isang umiinom kahit pa magulong paligid at nakikita sa hindi kalayuan si Nika na inaaway si Ryan nang mahuling makikipagharutan sa ibang babae. Bakit parang mukha kang namatayan dyan, Ani Melvin? Hindi ba masayang nagkapalikan na kayo ni Kara? Anong gusto mong palabasin, Ani Daniel? Huwag mo sabihin hindi ka pa rin nakaka-move on sa asawa mo. Wala naman ako sinabi, depensa kaagad ni Melvin sa kalumipat ng pwesto. Matapos mapunang galit na ito, nagpatuloy naman sa pag-inom si Daniel habang ibang kasama ay nagsasayawan na dahil sa magandang tugtugin ng DJ. Ilang sandali pa tumayo si Daniel at nagtungo sa restroom. Marami na siyang naiinom kaya hilon at muntik pang makabunggo ang isang babae. Mag-ingat ka naman, sita ng babae pero nang makita mukha ni Daniel ay biglang ngumiti. Mag-isa ka lang ba o may kasama? Hindi to pinansin ni Daniel at nagtuloy-tuloy lang sa restroom. Doon ay naghugas siya ng kamay matapos maghilamos ng mukha upang mahimasmasan sa kalasingan. Ilang sandali pa'y natigilan siya na may biglang yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Paglingon ni Daniel ay nakilala niyang panghas, yung babae kanina. Sorry, medyo nahihilo na kasi ako. Pwede mo ba akong tulungang makabalik sa mga kasama ko? Saad ng babae. Sakay didikit ang malulusog na dibdib sa katawan ni Daniel. Nagkunwaring lasing para lang masigurong makakasama to ng matagal. Nang tignan muli ang gwapong mukha ni Daniel ay napangiti ang babae dahil ang mata nito'y nasa kanyang dibdib. Siguradong naaakit to sa maganda niyang katawan. Walang sino mang lalaking makakatanggi sa kanya. Hinawakan ni Daniel ang braso ng babae sa kadahan-dahang iginiya palapit sa pader. Nang lumapat ang likod nito'y mas lumawak ang ngiti ng babae. Otomatikong pinulupot ang dalawang braso sa leeg nito. Sa paglapit ng mukha ni Daniel ay nakahagikik na sa tawang babae. Dito mo ba gusto? Mapang-akit na saad ng babae at inabangan ng gagawin nito. Ramdam ng babae ang mainit na hininga ni Daniel na tumatama sa kanyang pisngi kaya pumikit siya para sa paparating nitong halik.